1 Timothy 6:6. Godliness with contentment is great gain. Napakalaking kapakinabangan kung tayo ay marunong makontento sa buhay. Pero napakalaki namang kalugihan at kawalan kung hindi tayo kontento. Kung tayo ay laging may hinahangad at parang laging kulang. Happiness is contentment. Father, we thank you that you are God that can make us contented in our lives. We thank you, Father, that you give us what we need, and many times you even give us what we want. We commit to you our time right now. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang maging tagapangaral. Ang aming puso ay punuin nyo na inyong karunungan at maging baon namin sa pang-araw-araw na buhay ang mga karunungan, kaliwanagan na ibabahagi nyo sa amin ngayon. We want you, Father, to be our speaker, our leader, our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Gaano tayo kakontento sa buhay? Halimbawa, nag-grade tayo sa sarili natin, 1 to 10. 10 being the highest. Gaano tayo kakontento? Contentment is happiness. At pag hindi po tayo marunong makontento, kahit anong mangyari, hindi tayo sasaya. Because of discontentment and because of unquenched desires, because of never-ending wants, people get into a lot of trouble. James 4:1, what causes fights and quarrels among you? And if it's among you, it means in your group, but among you can also mean within you, among your members, among your thoughts. Don't they come from your desires that battle within you? So if there's a group and there's many things that they want, pwede sila mag-away-away, pwede sila magkaroon ng conflict. Pero kahit isang tao sa sarili niya lang, pwede siyang magdalawang loob. Pwede siyang malito. Pwede siyang mahati dahil din sa kanyang mga desires. Meron kang isang gustong bagay, pagkatapos alam mo, masama yun. Pero hahangarin mo pa rin, mahahati ang iyong loob, merong ginagawa yung masama, makuha lang yung gusto, meron namang nagtitiis siyang hindi kunin yung gusto, pero masama loob niya. Bagamat ayaw niya kasing gumawa ng masama. Yung mga desires, nakakahati ng loob. James 4:2, you desire but do not have, so you kill. And it could mean you kill others, you kill other people, or you kill yourself. You kill a part of you. Because of the desire, sometimes we kill our true love or true loves. Gustong-gusto mo halimbawang maging isang ganitong artist o isang ganitong profesyon pero walang pera masyado doon. So dahil sa yung desire o desire ng mga tao may influensya sa iyo, uudyok ang kanila doon ka sa mas mapera at trabaho, pero hindi naman talaga yun ang love mo. So you kill your love. You kill your loves. Meron pa nga yung tunay na pag-ibig nila, romantic love at tinatalikuran para ang samahan yung mapera. O yung mas may potential na maging mapera. Nakakahati ng puso yung mga desires. You can kill your core values. Pwedeng yung mga pinaniniwalaan natin, pinaninindigan ng mga mahahalagang paniniwala, pwedeng matalikuran yan sa paghahabol natin ng mga bagay na gusto natin makamit. And you can kill your selfhood, your identity. To say no to yourself, to what you really are, to what you really want, because there is something that you desire that could not be had if you would remain to be your true self. To continue with James 4:2, you covet but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. And that quarrel and fight can be within. Sa loob, you fight your soul. And there are even people who sell their souls para lamang meron silang makuhang ganansya na pinahahalagahan nila. You do not have because you do not ask God. This is a very loaded statement from James. Kanya, wala ka kasi hindi ka humihingi sa Diyos. But to ask is not only verbal. Well, it is verbal. To ask and asking is also action. Halimbawa, you ask for fruit, plant. Ngayon, kung nagtatanim ka, hindi ka nagdadasal ng sinasabi ng salita, nagdadasal ka rin nun. Kasi yung kilos mo, dasal eh. Nag-aaral ka para ka pumasa sa exam, hindi ka nagpe-pray, papasahin niyo po ako, Lord. Pero nag-aaral ka, kinokondisyon mo ang sarili mo, your action is prayer. Isang malaking kamalian na isipin na ang prayer, yun lang inuusal ng bibig. Kaya pagka sinabi na you do not have because you do not ask God, it could also mean you do not have because by your action, you are not really asking. Gustong-gusto po namin magkasundo mag-asawa, pero ano yung action nyo? Hindi nyo pinipigilan yung mga galit, nagpapataasan kayo ng pride,
Eh di, akala nyo lang gusto nyo. Pray ka ng pray, gandahan nyo po ang samahan namin mag-asawa. Pero yung action mo, hindi. And of course, action speaks louder than words. So, they say. James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So action is prayer. Action is the true expression of your faith. At napakahalaga na humihingi ka talaga sa Diyos ng gusto mo by action. James 4:3-5, when you ask, sabi, you do not have because you do not ask. But when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. O nandun na ako, humihingi kayo, pero ba't hindi pa rin kayo tumatanggap? Kasi mali ang inyong mga motibo. You spend it on your pleasures. Now, it is not outrightly wrong to have pleasures and to want things to satisfy your pleasures. Pero ito yung mga pleasure lang na mababaw, pero kalaban ng mas malalim na mahalagang pleasure. Maybe the pleasure of your body against the pleasure of your spirit. Kaya merong mali na hindi talaga mali siya kasi mali lang siya dahil merong mas tama sanang mapili. Pero ang pinipili ay yung less right and less correct. So kahit may words and deeds, kung mali ang motibo, wala pa rin nangyayari. Sa pagpapatuloy ng James, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity, being enemies with God? So friendship with the world may be your wrong side. And friendship with God could be your right side, correct side, because within us, maraming halo-halong values. There's a dark side in each one of us. And there's the beautiful light side. So nahahati ang tao, at ang humahati sa kanya madalas, yung kanya mga desires. Or do you think, Scripture says without reason, that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? Binabantayan, minamahal ng Diyos yung Espiritong itinanim niya at ibinigay sa atin. Kaya gusto ng Diyos, buo tayo, hindi hati. Ang gusto niya yung Espiritu natin, hindi hati. Kundi buo. Buo ang loob, buo ang isip, buo ang pananalig. The world here could be the destructive desire and greed. Or anyone or anything that negates the Spirit. That negates peace, rest, love. Pag ginagamit yung salitang world, hindi lang yung mga flesh and mga appetites. It is anything that negates peace and rest. Because heaven is also equated with peace and rest and love. So anything that negates that, can you also consider hell? Ang gusto ng Diyos, tahimik ang ating buhay, payapa ang ating loob, kaya ayaw niya na may mga panggulo. Ayaw niya na nalilibang tayo, naghahabol tayo ng mga panggulo lang sa buhay. James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Now the devil could be the technical, literal devil, but it could also be one's inner, personal demons. Lagi natin pinagbibintangan yung devil outside of us, samantalang madalas nadadaya tayo because the devil is within us. Our own ungodly, selfish, destructive desires. The devil could be our inner personal conflicts and troubles and fears and worries due to excessive want. Pag ang isang tao ay sobrang daming gusto, lalo't hindi pa tama ang panahon at hindi bagay sa kanya, yun ang mga mamunting mga demonito na gumugulo sa kanyang buhay. Estudyante ka, nag-aaral ka, anong goal mo makatapos? Tapos ang dami yung ibang desire. Gusto mo maglakwatsa, gusto mo ubusin ang mga pera mo sa gadgets, gusto mo puro love life, puro lakwatsa. Yun ang mga demonyito yung gumugulo sa buhay mo. Nahahati ka tuloy, papasok ba ako ngayon o hindi? Mag-aaral ba ako o mag-computer? Nakakahati. Ganon din sa mga mag-asawa. May asawa ka na, tahimik na dapat ang buhay mo. Tapos ginugulo mo pa ang mga sarili mo sa dumadaang mga kakit-akit. Ang pagulo yun. Dahil nakahati ka, anything na humahati sa'yo, mahirap i-maintain. The Chinese have a saying, if you run after two ducks, you will catch neither. May nakakita na ba kayo na dalawang bibi ang hinabol, magkaiba yung direksyon ng bibi, nahuli niya pareho ng sabay? No. Mawawala yung isa.
Kaya pagka namimili ka, may iniisip ka, isip mo, alin talaga ang mahalaga? Alin talaga yung mas gusto ng Diyos para sa akin? Alin yung magdadala ng katahimikan at kapayapaan? Because heaven is peace. Heaven is restfulness of the Spirit. James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. You see? Dito talaga nilinaw, you're double-minded, you're conflicted, you're divided within. Dapat hindi nagdadalawang isip. Ang nagdadalawang isip, pabago-bago ng isip, ay huwag umasang may mapapala mula sa Panginoon. The more want, the more lack. Yun ang kabalintunaan. That's the irony of it all. Mas marami kang gusto, mas feeling kulang ka. Ecclesiastes 5:10-11, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Totoo yan. Pag sobrang hilig mo sa pera, kahit ang daming pera, kulang. Laging kulang. Laging kulang, kahit ang dami. As goods increase, so do those who consume them. Sabi na ko, madagdagan lang ang sweldo natin, magkaroon tayong doubling income, masaya na tayo. No. Pag dumami ang pera mo, dadami din ang gagastan yan. Mga kamag-anak mong dating nakalimutan ka na, ngayong marami ka ng pera, lagi ka naalala, siyempre. Nung namamasukan ka lang sa isang gilid-gilid dyan, walang nakakaalala sa'yo. Nung naka-broadcast, uy, maraming dollars sa ganyan. Maaalala ka. Sabi, as goods increase, so do those who consume them. At hindi lang yon other people. Meron ding other desires. Kasi, uy, nagkapera tayo, pwede na tayong maghulog ng lupa sa malayong lugar. Ma-afford na natin yon. Pero siyempre, pag may lupa na, lalagyan na ng bahay. Kaya may bahay na tayo. Nagkabahay ka ngayon, kaya may kotse ka kasi medyo malayo eh. Di ba? Yung kotse mo ngayon, kailangan mo ng mga mugs, mga ganito. Dumadami ang gagastusin pag nagkakapera. Kaya hindi totoong lumuluwag ang buhay pag dumadami. Kasi habang dumadami, mas marami, multiplicants ang mga gastos. Lumaki-laki na kaunti ang pera mo. Dati nagpapagupit ka lang sa 75 pesos na barbero. Ngayon sa salon na, 1,000. Dati nagkukulay-kulay ka lang ng mga nabibiling jobo sa kalye. Ba, meron na ngayon. Pati nga buhok ngayon, nire-relax na rin. Di ba? Pag may pera ka, ang buhok nire-relax. Pag wala kang pera, ikaw nga hindi ka makarelax eh. Di ba? Magkakaaso ka, ang aso mo ngayon, isasalon. Mahal pa ang manicure ng aso sa manicure ng tao. Siyempre, yung aso, lalagyan mo ngayon ng bahay, tali. Padami ng padami. Kulang at pera. Kulang at kulang at kulang yan. Hindi yan pwedeng sumobra. Ecclesiastes 6:7, everyone's toil is for their mouth, yet their appetite is never satisfied. Dati, kontento ka na lang na isang itlog lang pinapalapad nyo sa kawali na ganyan para kasya sa inyong lahat, di ba? Parang balutan ng lumpia yung itlog sa nipis. Nung nagkapera ka na, kailangan ng itlog organic. Hindi magkakasya ang pera mo talaga. Kulang at kulang. Kaya, sino dito kaya ang sobrang pera? Meron ba? No, laging kulang yan. So, tanggapin niya lang yun para huwag kayong malungkot. The more lack, the less happy. Pag lalo mong iniisip yung wala. Ecclesiastes 5:12, but as for the rich, their abundance permits them no sleep. Maraming babantayan. Maraming i-maintain. Pag payaman ka ng payaman, kapatid, dumadami ang number na minememorya mo. Dati nga, ang alam mo lang, ika-4 akong anak ng aking ina. Pero pag nagkakapera ka na, nagkaka-passport number ka, nagkaka-SS number ka, nagkakaroon ka ng mga insurance number, sari-sari mga number yan. Kung may numbered accounts ka pa sa Switzerland, mga bank accounts, ang dami-dami mong tatanda mga password, ang dami mong i-maintain. Magpapagawa ka ng magandang bahay, ngayon kailangan mong bantayan. Meron mga pamilya akong kilala, dati wala silang bahay. Ang saya nila, lagi namamasyal, magkakasama. Nung nagkabahay, wala na makaalis ng sabay-sabay. Dapat may tao sa bahay. Kasi mananakawan sila. Hindi naman masamang magkaroon ng sariling bahay. But you know, dapat ka mag-balance. Kasi ang dali-daling, yung bagay na dapat ginagamit mo, ikaw ang gamitin at ikaw ang maging amo mo siya.
Dati yung kotse mo, bulok-bulok lang, luma-luma. Nung naging brand new, ayaw mo nang gamitin pag umuulan, mababasa. Konting talsik-talsik na mga asfalto, linis ka na ng linis, mas madalas mo pang himasin ng kotse kay misis. Dapat marunong tayong mag-isip-isip. The less want, the more happy. Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet, whether they eat little or much. Nakikita niyo yung mga tao sa palengke na pagkaalauna ng umaga, medyo matumal na, ang sarap ng tulog nila. Di ba? Hindi mo mababayaran ang himbing nila. Kahit nga uga-ugain mo, matapakan mo, tulog pa rin. Kaming ganon. Dahil, blessing kasi. Meron talagang kakambal na blessing din yung kahirapan sa buhay. Siyempre, hindi naman natin gusto maging maralita. Pero pag maralita ka, nahahanapin mo rin yung mga blessing. Meron din. Nakakatulog ka ng mahimbing kasi walang mananakaw sa'yo. Kesa na tatatakot ka laging manakawan. Ganon din yung walang papa. Wala kang pagseselosan, di ba? Tahimik ang buhay mo. Nagkaroon ka ng papa, nakamukha ni Piolo Pascual. Lagi kang ninenervyos. Lagi kang nakabantay. So, importante na kung saan ka nandun ngayon, makontento ka. Kung meron, salamat. Kung wala, ipagpasalamat mo rin yung advantages na wala kang karga, wala kang alalahanin, wala kang binabantayan. Ngayon, kung binigyan ka, di yun namang mga ikakasaya mo doon ang isipin mo. Pero huwag mo laging isipin kung ano yung wala. Parang may mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa. Pag nandun, homesick na homesick, makakita lang ng bananak yun sa picture, homesick na homesick. No? Makakita ng maruya, homesick na homesick. Pag nandito naman, ang init-init, ang lamok-lamok. Kahit saan siya pumunta, kulang. Kaya kalan ko, saan ka naroon, maging masaya ka. Kung sinong kasama mo, enjoyin mo yan. Kung anong kinakain mo, enjoyin mo. Dapat matuto kang turuan ng sariling makontento. Hindi ibig sabihin ng kontento, walang pangarap, walang ambisyon. No. Nagsisikap ka, meron ka pa rin plano, meron kang gusto, pero kung ano yung nandito ngayon, enjoyin mo yan. Importanteng disiplinahin ang sarili na maging ganun. Want is in inverse proportion to happiness. Mas marami kang wants, less happiness. Less wants, more happiness. Yung konti ang nire-require mo para sumaya, masasaya ka nun. Hindi napakarami mong arte, napakaraming kailangan para ka sumaya. Proverbs 15:7, better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. Hindi masama na kumain ng masarap na karne, first class na steak. Pero sabi, alam nyo kung pag-aaway-awayan nyo lang, masyadong complex, maraming komplikasyon, simple na lang para tahimik. Kaya kung minsan yung mga malalaki mga handaan, mga debut, mga weddings, mga anniversaries, sa kabusisian nung magpa-party, nung maghahanda, hindi na siya nag-enjoy. Ang dami niyang inasikaso, kaya nung araw ng party niya, mukha siyang bungo. Kasi pagod na siya to make everything perfect. Merong maghahanda, pinili mo pa lahat ng pagkain habang kumakain na, hindi ka makakain, ang dami-dami mong iniisip na dapat perfect, dapat may tugtog, o wala pa yung ganito, wala pa yung ganon. And if you had done parties like this, you probably know what I mean. Kung naging simple lang yan, inayaya mo yung mga taong talagang tunay na mahalaga sa'yo, relax lang kayo, you'll be happier. Happiness is peace. Pag walang peace, walang happiness. Kahit paanong bagay ang nandyan, pag hindi tahimik ang loob, pagka hindi payapa, walang happiness. So huwag umimbento ng magtatanggal ng happiness, which is magtatanggal ng kapayapaan, magbibigay ng complications sa buhay. Proverbs 21:19, better live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife or husband. Alam niyo mga lalaking sumulat ng Bible, kaya puro laging wife yung pinupuntir niya. Pero, syempre, meron ding naging husband. May mga husband nga, mas nagger pa. Diba? Or may iba naman silang uri ng pang-inis sa'yo. Pero sabi niyo, mabuti pa, mag-isa ka na lang kasi may partner ka, tas ganyan naman. Kaya mga ang saya-saya, ang sarap-sarap, may buhay, may asawa. Wala ka pa 6 na buwan, ano? Kasi mga iba nagsisisi na sa tagal. Meron naman talagang basta all throughout. Pero yung mga gano'n, natutunan nila kasi kung paano makontento sa asawa nila
sa anak nila, sa kapatid nila, sa kaibigan nila. Huwag mong hanapin yung wala. Ang appreciatein mo yung nandun para ka sumaya. 1 Timothy 6:17-19, command those who are rich in this present world not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So ang sinasabi, huwag mong iasa sa pera ang ligaya because wealth is uncertain. Bigla-bigla yung nawawala. Pwedeng biglang mawala ng halaga. Beauty and fame, they are both uncertain. Akala ng iba, pagka gumanda sila, pagka napaliit nila yung panga nila, napataas sila yung matambok yung pusngin nila, sasaya na sila. Hindi naman, tanungin nyo nga yung mga may parang isang buong mangga dito dahil naglaga. Masaya ka ba ate? Sabi hindi, kasi ang gusto ko na ngayon guyabano. Kulang na naman yung mangga. Laging kulang at kulang at kulang. I was talking to one celebrated personality. Meron kaming private land sa bahay niya. Super good looking. Sabi sa kanya, how does it feel to be unbelievably good looking? Sabi niya, insecure. Why insecure? Because you know it's not gonna last. Hindi ko sukat akalain na maririnig ko sa bibig niya yun. Everybody on this planet wants to be like this person. Tapos sabi niya, insecure. Because you know it's not gonna last. Kasi yung value niya nasa face eh. Pagka lumaylay yung ganito niya o natabingi o ano, di wala na siyang value. Unless may iba ka pang value yung ilalabas. Kasi pag nasa material lang yon, looks, physical looks, your body, insecure ka talaga. Dapat nakakapit ang kaligayahan mo sa ibang mas malalalim na bagay. Yan ay sa pagkakakilala mo sa Panginoon, sa pagiging makadiyos mo, sa paggawa mo ng mabuti, sa pagtatanim mo ng kabutihan sa kapwa. Kasi alam mo na, kahit kailan, hindi mo mawawala yung magiging bunga ng itinatanim mo. While, hindi naman masama na habang nagtatanim ka, good looking ka pa. But it doesn't always come together in one person. Yung sinasabi ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's cope with what I most enjoy, contented least. Pag ikinumpara mo yung sarili mo sa iba, hinangad mo yung meron siya at yung wala ka, inisip mo, talagang magluluksa ka lang sa buhay. That is not the way to live. At sabi sa verse 16, 18, command them to be rich in good deeds and to be generous and willing to share. Bakit yun ay tinuturo ng Bible? Ang yaman-yaman mo na. Ang itinuturo pa sa'yo to be generous, to be willing to share, kasi nga hindi mo pwedeng asahan yung kayamanan mo. Ang pwede mong asahan ay kung may nagmamahal sa'yo, kung may tatanaw sa'yo, kung mayroong mag-aalaga sa'yo, kung kailangan mo ng alaga, yun ang mas dapat mong pagtaniman ng maraming mabubuting bagay. Verse 19, in this way they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Sabi ni Jesus, gather for yourselves treasures in heaven. And you know, heaven is there, but heaven is also in the mind. Mag-ipon ka ng kayamanan sa iyong isip. At ang kayamanan ng isip ay peace of mind. Kaya yaman-yaman ng tao na may peace of mind. Kasi kahit matigas yung hinihiga niya, masarap ang tulog. Kahit simpleng kinakain, may gana. May peace of mind kasi. Yun ang tunay na kayamanan. So huwag mong ipagpalit yung kayamanan ng mind, which is your treasure in your heaven, sa mga bagay na pera nga, maganda nga, kaakit-akit nga, pero ang dadalhin sa buhay mo, gulo. Ang dadalhin sa buhay mo, pag-aalala, kainggitan ka. Isa yan sa mga pinakamahirap na mangyari, mga kapatid, makainggitan. Kasi ang naiinggit sa'yo, gagawin lahat para kasirain eh. Kaya huwag kayong manginggit. Kung kainggit-inggit ang buhay nyo, manahimik kayo dyan. Huwag nyo nang ibalandra sa mga tao because you will only attract negative attention, you will only attract destructive attention. Yung mga, bakit po kaya ang mga halos ang dami-dami mga kumare, sila yung nagiging kerida ng asawa? Kwento ka ng kwento sa kumare mo kung gaano kabait ang asawa mo, kung gaano siya kagwapo, kung gaano siya kagaling humimas. Di natural, na curious yung kumare mo.
Manahimik ka. Kung nakakainggit ang iyong married life, manahimik ka. Pag may nainggit sa'yo, aagawan ka. O kaya, sisirain kayo. Be wise. Be quiet. What is important is to be peaceful. Not to be envied. What is more important is to be loved. To be cared for. To be admired because of your character, not because of your possessions. So this is happiness. True life, heaven, is really peace and happiness. Hindi mo kailangang sumakabilang buhay para magkaroon ng heaven. Pag tahimik ang iyong isip, heaven yun. Kayo, ng mga nakaranas ng mga bagabag, maligalig, magkaroon ng pagkarami-raming problema, alam niyo ibig ko sabihin, heaven, yung peaceful life. Yung tahimik. Yung walang nangahabol sa iyo at wala kang kailangang habulin, hindi kailangan magtago at hindi ka pinagtataguan kasi tahimik, heaven yun. Huwag niyong ipagpapalit yun sa mga bagay na makinang, maningning, maingay. Dapat tahimik ang buhay. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. And that blessing is spiritual. Spiritual blessing doesn't always have to mean devoid of material blessing. Pwedeng sabayan eh. And a godly person can keep that. A godly person can become rich materially and still rich spiritually, pero napakalaking balancing act yun. Napakalaking laging pagpapaalala sa sarili kung ano ang tama at anong hindi tama. Anong kailangan at anong hindi kailangan sa buhay. So invest. Hope in godliness, in good deeds, in planting good. Because that is your preparation. Sa sinasabing, lay up for yourselves treasures in heaven. Hindi lang yun paggawa ng mabuti dito para umani ka ng gantimpala sa kabilang buhay, kundi para umani ka ng gantimpala sa buhay na ito in terms of peace. In terms of a quiet life. Peace is contentment. Contentment is happiness. It takes peace to be happy. Huwag kayong papasok sa mga relasyong magulo. Business transactions na magulo. Huwag makipag-business partner sa magulo. Kasi walang peace yun, walang happiness. Hell on earth. Trouble in the mind ang magiging bunga niyan. Psalm 131, 1-2, I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Hindi naman ibig sabihin, wala ako ambisyong mag-isip, wala ako ambisyong rumunong. Ang sinasabi lang niya, kung ano lang yung kaya ko, yun lang talagang kinakaya ko. Kung ano yung load ko, ano yung load limit, hanggang doon ako, yun ang design sa akin, hindi ko hahangaring lumampas kung paano ako nilikha ng Diyos. But I have calmed and quieted myself. This is a great person. Yung ang kaya, sarili niya ay napapataya, tahimik, napapapayapa niya, ang galing ng taong ito. A really strong person is a person who can be calm and quiet in the face of all anxieties, in the face of all vexations, in the face of all temptations, to be angry and to do it the way of the world. Iba dapat ang composure, iba ang behavior nung malalim ang hawak at kapit sa Diyos. Matthew 6:25, Jesus says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Nilinaw na niya, this is much more to life. Hindi lang yan pagkain, hindi lang yan damit. Kumakain ka lang para mabuhay, pero hindi ka nabubuhay para kumain. Nagdadamit ka lang para mabuhay, hindi ka ginawin. Tulad ngayon, giniginaw kayo dyan. Magdala kayo ng kumot, magdala kayo ng jacket next time. So nagbibihis ka lang para ka mabuhay, pero hindi ka nabubuhay para magbihis. Hindi yung, Mami, isang linggo na po tayong walang ulam. Bumili ko ng bagong damit, anak, magtiis kayo, ha? Yung inuna na yung mga ganon kaysa sa mga bagay na masigit na kailangan at nagbibigay ng kasiyahan sa mga mahal natin sa buhay. Sabi ganon, hindi lang damit, hindi lang pagkain. Although kung bine-bless ka na peaceful na yung buhay mo, may maganda ka pang damit, may pagkain ka pa, di double blessing, salamat. Pero kung kailangan nyo pumili, huwag kayong malito. Piliin nyo kung ano yung nakapagpapatahimik.
Kung ano yung payapa. Kung ano yung nagpapasimple. Kasi nasa kasimplehan ng kapayapaan. Luke 3:12-14. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than what you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So these people were finding the way to the kingdom of God. Nagpapabaptize sila, nagkakaroon sila ng kaliwanagan. Kaya sa alam nila na kailangan may mabago sa buhay nila. Hindi pwedeng pupunta ka sa Panginoon, susunod ka sa Kanya, tatanggapin mo siya sa buhay mo, magpapabaptize ka pa, tapos wala kang babaguhin. Kaya ang tanong nila, very sensible. O, soldier ako, what should I do? Tax collector ako, what should I do? At ang sagot, makontento kayo sa kita nyo, huwag kayong maging corrupt. Huwag kayong gumawa ng masama para lang dumami yung pera nyo. Eh bakit naman po? Kasi di ba lumalapit kayo sa Diyos para maging payapa ang buhay nyo? Sa palagay nyo, papayapa kayo kung nagnanakaw kayo? Papayapa kayo kung meron kayong kailangang itago? Papayapa kayo kung hinahabol-habol kayo ng batas? Matkontento kayo. Ngayon, kung dumadami ang inyong hanap buhay, dumadami yung kinikita na hindi nyo kailangan magtago, wala kayong dapat ikaya, di good. Pero huwag niyong uunahin yung mga bagay na yan. Pag idinagdag sa inyo, kaya nga sabi, and this will be added to you. Dinadagdag naman, pero hindi yun ang main thing. Dagdag lang yan, pag naisipan ng Diyos at nakita niyang marapat idagdag. The quest for peace, for serenity, and for happiness and meaning should not be in things. Yan ngayon ang nakakabahala. Kasi ang mga batang lumalaki ngayon, na-equate nila yung pag-ibig ng magulang sa dami ng ibinibigay sa kanilang laruan, sa dami ng binibiling damit, kung gaano kamahal na school ang pinagpapasukan sa kanila, na-equate ng mga bata ang pagmamahal sa pera. Na kailangan pag naisipan nila to, mabili, kailangan, laging meron ito at meron nun, money and possessions. Hindi nyo ba napapansin? Yung mga bata ang lumaki sa hirap na halos walang kinain kundi kahoy kahit hindi sila anay, mas mapagmahal pa sa magulang. Yung mga batang halos ay hirap. At ang pinagsamahan nila ng magulang ay hirap. Mga mapagmahal sa magulang. Tapos yung mga lumaki sa layaw, mga karamihan mga suwail. Kasi na-equate mo mali, baligtad. Huwag niyong isalalay ang inyong kaligayahan sa things. Tulad sa ating lipunan ngayon, napakaraming OFW, di siyempre sa bakasyon lang makakasama ang anak, isang buwan o ilang linggo lang. So kahit na nagmamaktol yung bata, kahit anong behavior, hindi na pinapagalitan, hindi na pinapalo dahil baka lumaloob sa akin, nandito lang ako, sandali lang. So lahat ay pabili, binibili. Anong klaseng generation ang nire-raise up natin? Mga tao na ine-equate nila na ang pag-ibig ng magulang ay nadadaan sa suhol. Nadadaan sa walang haba sa pagsabi ng yes. Kaya mga magulang, kamahalan anak, ano po ang gusto ninyo? Ba't di kayo magpagawa ng mga trono sa bahay nyo para sa mga mumunting bata na ito na sinasamba natin? We are creating a very, very spoiled and twisted generation. Puro things, puro gadgets. Mami, may bago na pong lalabas na cellphone. May bago ka na bang kinita? Wala po. Di yan luma cellphone ng... Di ka pa kumikita, gusto mo pa pinakubagong cellphone. Hindi po ba love niyo ako? Magtahimik ka. Huwag mo ako i-blackmail. No? Dapat isipin yan. Luke 12:13-15. Someone in the crowd said to Jesus, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Sino may sabing nagpunta ako dito sa daigdig para maghati ng kayamanang pinaghahatian yung dalawang magkapatid? Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng ari-arian. Hindi nasusukat ang husay at galing ng isang magulang o pamilya sa dami ng ari-arian. Ang dapat na ituturo sa bawat isa, pinagsasalu-saluhan, mapayapang buhay, tahimik na buhay, pagmamahalan, pagsusunuran. Ito ang mahalaga.
1 Timothy 6:6-8, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Wala kang dala. Nung isilang, wala ka ring dadalin pagbalik mo doon sa kabila. So, dapat kontento ka. But if we have food and clothing, we will be content with that. Of course, up to a point, this is a figure of speech, which means, yun lang naman talaga kailangan mo eh. Food and clothing. Shelter. Pero hindi na yung what kind of shelter, what kind of food, what kind of clothing. Dapat meron ka lang kinakain at pag busog ka kasi, dapat mong atupagin yung ibang mga bagay na talagang pinapagawa sa atin ng Diyos. Hindi inuubos mo ang sarili at ang oras para lang sa mga bagay na yan. Buy less things. Buy more experiences. May cellphone ka naman na luma, bibili ka ba ng bago o mamasyal kayo ng mga anak mo sa mga bundok ng makiling? Hipuin niyo ang mga puno at mga bato. Huwag lang yung mga ahas. Diba? Magtampiso kayo sa mga batis-batis. Halaga na isang malaking cellphone na kapag weekend kayo sa tabi ng dagat na hindi naman kamahalan. According to studies, mga kapatid, mas nakakapagligaya na ang pera mo, gastusin mo sa experience kesa sa bumili ka ng material thing. Yung experience natin, o sa susunod na buwan, experience naman natin, di ba? Kung ano man yun. Pupunta tayo sa probinsya na may bukid na napakalawak, walang masyadong maraming puno, kasi full moon, hihiga tayo sa banig habang kumukuya-kuya-kuy tayo at kumakain ng kung ano man, at manonood tayo ng buwan. Mula sumikat hanggang lumubog. Naranasan nyo na ba yun? Oh. Ang mga bata lalo, lalaki sila. Alam nyo ba dapat ang binibigay nyo sa bata habang bata? Memories. Yung mga maaalala nila hanggang tumanda sila, hindi nila malilimot. Mga karanasan. Mga bagay na binibili, nalilimutan nila. Pag naluma nga, hitan nila. Gusto nila bago ulit, tapon ng tapon. Mabuti kung napakarami mong pera that you can buy things and memories also. Pero kung mamimili ka sa dalawa, spend on experiences. Especially communal experience. Experiences you share with the people who matter in your life. Magandang investment yun. Hindi mga things. Kasi yung mga things, nag-aano yan eh, nagde-depreciate agad. Memories habang tumatagal, lalo gumaganda pagka inaalala. The quest for peace, serenity, happiness, and meaning should not be in other people. Kanina should not be in things. Now, should not be in other people. 1 Thessalonians 4:12, you will not be dependent on anybody. Anybody. Do not expect people to complete you. Yung bang I'm here looking for someone to complete me. Mangisay ka. Sino ko complete sa'yo? Lahat ng tao naghahanap din na magko-complete sa kanila. Di puro kulang yan. Mabibigo ka lang. Completein mo ang sarili mo. At kung hindi ka complete, be happy with what you have. Ngayon, nakakita ka ng kasamang kapwa mo rin kulang and you enjoy life together, good. Pero huwag mong iasa sa kanyang kaligayahan mo. Huwag mong iasa sa kanyang security mo. Huwag mong iasa ang lahat. Mabibigo ka. At kung sino man ang aasahan man ang aasahan, mape-pressure, masasakal, lalayasan ka rin. Importante na huwag mong hinahanap sa iba na buuin ka. Hindi sila nilikha para buuin ka. Kasi nilikha ka naman ng Diyos na buo. Kaya yung mga experiences natin sa childhood, in our early life, minsan nakakasira ng psyche, nakakasira ng ating psychology. Kailangan buuin mo uli yan through the Lord. Buuin mo uli sa pagiging born again. May panganak ka muli, spiritually, psychologically, emotionally, pero huwag mong iasa sa iba. Proverbs 25:17, seldom set foot in your neighbor's house too much, or they will hate you. Too much of you, or they will hate you. Sabi, kung pupunta ka sa kapitbahay mo, huwag madalas at huwag matagal. The less visits, the more welcome. Eh hindi, nalulungkot ka, gusto mong pumunta doon. Eh hindi naman siya nalulungkot, marami siyang gagawin, hindi abala ka sa kanya. May mga taong, huy, samahan mo naman ako, nalulungkot ako, di ba? Yan tabi-tabi kong ginagawa dito eh. Ba't di ka mamasyal mag-isa dyan? Huwag mong iasa sa ibang kaligayahan mo. You should learn to entertain yourself.
Matuto ka na paligayahin ang sarili mo, hindi mo iasa lagi sa iba. Uy, patawanin mo naman ako. Ano ako? Clown? May mga taong iaasa talaga. Hindi makakain mag-isa. May mga panahon talaga kailangan mag-isa ka. Kasi busy ang mga tao. O may iba silang ginagawa. May iba silang priority. Pag lagi kang nagde-demand sa kanila, lalayuan ka lang lalo. Be contented with yourself. Proverbs 5:15, drink water from your own cistern, running water from your own well. Maraming levels of meaning ito. But I like to focus on this. Be self-sufficient. Huwag kang umasa. Hanggang kaya mo, sa simula pa lang, maghanap buhay ka, kitain mo yung gagastusin mo. Maraming mga babae, ang tanong, ano pong dapat kong gawin para maging masaya ako all my life? Well, kung kaya ng katawan mo, sikapin mo, may sarili kang kita, mayroon kang hanap buhay. Hindi yung nakaasa ka. Kasi mamaya, ang tawag sa ito yung housewife ko. Di ba? Housewife lang po ako. Lang, tubero ka na nga, janitor ka pa, nurse ka pa, labandera ka pa, security guard ka pa, prostitute ka pa kumisan sa asawa mo, ha? Tapos sabi mo, housewife ka lang, pagod na pagod ka na nga, tapos wala ka sweldo. Di ba? Tapos pagkasay po, eto yung pera ko, hahanapin pa sa inyo asawa mo. Pag maghihiwalay pa kayo, binabawi, pati hikaw mong plastic. Kailangan self-sufficient ka. Yun nagpapatibay sa marriage, hindi yun ang sumisira. Kasi pag self-sufficient ka, may self-meaning ka, you contribute to the relationship, you become a more interesting person. Because there are people na pag kakayanin ka nga, nawawalan ng challenge, nawawalan ka ng attraction sa kanila, yun ang sumisira ng marriage. Be self-sufficient as much as possible. Ang hirap kasi kasi kung ikaw pa yung magbubuntis, ikaw pa ngayon yung mga anak, ikaw pa yung mag-aalaga ng mga bata, paano ka nga maging self-sufficient? Pero ipaglaban nyo as much as possible na meron kayo income. And you can make that at home, di ba? Marami lang yung home-based mga hanap buhay. May importante yun na self-sufficient ka. Kasi pag umaasa ka sa tao, nakakapit ka sa kanya na parang baging, kadalasan, masasakal na rin siya sa'yo. And it makes your relationship less enjoyable and less interesting. The quest for peace and meaning should not be in conditions. Yung mga if only. Walang if only. Wala di wala. Philippians 4:11, I have learned to be content whatever the circumstances. Ecclesiastes 4:6, better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Mabuti ng konti na lang, pero tahimik, pero ang dami nga, pero magulo. No? At matuto ka makontento kung ano man ang sitwasyon. Do not problematize every situation. Do not turn every solution into a problem. May mga taong ganun ito na yung solution, poproblemahin pa. Hindi na marunong makontento. Hindi na marunong sumaya. At mahirap silang kasama pag ganun. Shallow and fleeting happiness is having what you want. But a deep and lasting happiness is wanting what you have. Yes, masaya yung nakukuha mo yung gusto mo. Pero lagi ba nangyayari yun? Hindi naman. So mabuting sanayin mo ang sariling gustuhin yung nakuha mo. Kesa sa mag-isip ka pa, sana iba, sana iba. Proverbs 38:9, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become too poor and steal, and so dishonor the name of my God. So ang gusto niya dito, balanced life. May huwag niyo po akong sobrang payamanin dahil baka yumabang ako at pati kayo malimot ko. O huwag niyo naman ako sobrang gawin mahirap kasi magnakaw ako, di lalo namang nasira ko ang inyong pangalan. Hebrews 13:5, be content with what you have. And it means be content with what you have now. Yung now. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yung be content doesn't mean don't have a plan for the future. Kasama pa rin yun. Pero kung anong meron ngayon? Because all you really have is now. You are not sure if you will be here in the future. Lugi ka if you don't enjoy what is now. Kailangan ma-enjoy mo yan. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid.
Pag laging kasama si Lord sa equation, alam mong hindi ka nag-iisa, hindi ka kulang, kasi nandiyan ang Panginoon. Isali mo siya lagi sa kwento. Pagka yung para po ako nag-iisa, para po akong kulang, nalilimutan mo ang Panginoon, yan lang ibig sabihin yan. Kasi lagi ang Panginoon pumupuno sa atin. Hindi niya laging binibigay ang gusto natin, pero binibigay niya ang kailangan natin. 2 Corinthians 9:8, God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Yung pala yun. Kung sakaling binigyan ka ng sobra, pinayaman ka ng sobra, kasi ang gusto ng Panginoon, yumaman ka rin sa mabubuting gawa. May dahilan kaya ka binibigyan ng sobra. Di ba ang sabi, be content kung may pagkain ka ngayon. May suot ka ngayon, be contented. Pero sa ang dami kong pera, sobra-sobra sa pagkain ko ngayon. Sobra-sobra sa kailangan ko ngayon. Kasi gusto ng Diyos, umapaw ka sa mabubuting gawa. Kaya pag sinolo mo yon at hindi ka gumawa ng mga mabubuti, magiging trouble lang yun sa'yo. Kasi hindi ginagamit sa tama. Pero siyempre, ang daming mapupunta sa'yo nun kasi sa'yo pinagkatiwala. Pero hindi mo dapat suluhin. Because the purpose, God blesses you abundantly, is so that you will abound in every good work. Marunong kang mag-share, marunong kang tumulong, marunong kang maging secure, therefore you are able to help many people. And all the time, brothers and sisters, you want to be happy, you want to be contented, at tupagin nyo lagi, thank God. Always thank God. Kahit maraming parang problema, humanap ka ng maipagpapasalamat mo. Because it is proven in many studies of the brain that gratitude changes the shape of the brain. Ang mga taong palapasalamat sa Diyos. O kahit puno, salamat puno. Salamat nanay. Palapasalamat, naiiba talaga yung itsura ng brain nila. At napupwesto yung brain nila to be happy. To be contented. Subukan nyo naman, nareklamador kayo lagi. Reklamo ka ng reklamo. Lagi ka nakikipag-away sa bawat waiter. Nagre-away ka sa bawat elevator girl. Nagre-away ka, kahit kanino na lang. Lagi kasi nagre-reklamo, I'm sure hindi ka masaya. Kasi sa simula, kaya ka nga away ng away, hindi ka masaya. Pero kaaaway mo, lalong hindi ka sasaya. At lalo kang mang-aaway, at lalong hindi ka sasaya, and you will be in this never-ending cycle downward. Pag nakita mo kapatid na ikaw nasa cycle na gano'n, galit, away, get out of that cycle. Don't continue in it kasi dadaling ka niya pababa. And you break the cycle by finding reasons to be thankful. Thank God. Naikwento ko na ito before, ulitin ko ngayon para sa mga absent noon. May mag-asawa, ang tagal nag-abroad doon lalaki, nagtiis sila magkahiwalay na mag-asawa, nakabili sila ng mga konting gamit-gamit sa bahay. Minsan, nung umuwi na for good si lalaki, natutulog sila, nanakawan, ang dami nanakaw yung TV, nanakaw yung ganito, nanakaw yung ganyan. Ito namang si lalaki, napakalakas ang pananalig. Sabi niya, salamat po Lord. Sabi ng asawa, anong pinagpapasalamat mo? Nanakawan na nga tayo. Salamat, may natira ayang pa ang toilet bowl, oh. Okay. Tapos ano pa? Salamat dahil nanakawan tayo, napasok tayong tulog, di tayo pinatay. Ay, sa bagay, salamat nga. Tapos niya, at saka alam mo pa, salamat na hindi tayo yung kailangang magnakaw. Ay, oo nga naman, may maipagpapasalamat pa nga pala. Pero kailangan palitan mo yung mga nawala, ha? Ang dami mong pwedeng ipagpasalamat. Kahit extreme, stop, think about what to thank God for, and thank God. Maiibang isip mo, maiibang body chemistry mo, maiibang itsura mo, maiibang buhay mo. Because it begins with the thought. So, control, discipline your thought. To be thankful. To be grateful. To be happy. Hebrews 13:5, never will I leave you. Diba? The Lord is my helper. And 2 Corinthians says, God blesses you abundantly, so you will abound in good work, abound in thanksgiving. Up to a point, it's healthy to get what you want. Of course. But when getting becomes unhealthy, painful, stressful, miserable, stop it.
just want what you get. Ang mahalaga, at the end of the day, tahimik ka, payapa. And remember, there is more pleasure in spending, in giving, than in keeping. Yung mga palabigay, alam nila yon. Iba ang ligaya ng nagbibigay sa tumatanggap. Kaya merong mga hindi naman sila mayaman, palabigay eh. May reason, naliligayahan sila. Iba ang ligayang idinudulot ng pagbibigay. Kung hindi pa natin yan napapatunayan, subukan nyo, mapapatunayan nyo. It's really a great blessing to give. To give to people, to give of our time, to give our love, to give our friendship, our forgiveness, our tolerance, our acceptance. Sasaya kayo pag kayo'y palabigay. After having a reasonable amount to be secure, to be safe, spend instead of save. Kung meron na kayong sapat-sapat, hindi naman sa napakatagal, yung to tide you over, spend. Because there is great happiness when you spend what God gives you. Kasi binibigyan ka ng pera ng Diyos para mo yan enjoyin, hindi para sambahin. Ini-invest mo yung konti, tinitipid mo yung konti, nandyan, pero you spend a lot of it. Because the pleasure of having is in spending it. Especially in spending it, sharing it with others. Giving to people. Master the art of pleasurable spending and giving while remaining responsible. Master the pleasurable art of non-spending but being happy. Hindi naman kailangan lahat bayaran eh. Ang daming ligayang libre. Maraming libreng saya at ligaya sa buhay. Sabi nga nila, di ba? Napakasarap na magtanim at mag-ani. Subukan nyo. Napakasarap na maglakad ng nakayapak sa mga bato-batong makikinis sa batis. Walang bayad. Ang dami pang kaligayahan na natitira sa buhay, hindi lang nasa loob ng mall. At yan ang dapat nating i-develop muli. Master the skill, the art, the science of being happy through contentment. Hindi happiness through having, through buying, through shopping, by having what you want. No, happiness by being contented. And contentment comes from gratitude. You thank God for what you have. And you thank God for what is not given you because God knows best. Sometimes we think we like something and it's good for us, but God knows better. Hindi intensyon ng Diyos ang pagdamutan tayo. Pag meron siya hindi ibinibigay, hindi yun ang mabuti para sa atin sa oras na yun. Manalig, panghawakan yun, at mabuhay ng merong pag-ibig sa kapwa, pagbibigay, and there you will discover the path of happiness. The path of joy. Lord, thank you. Thank you that you remind us that you want us to be happy. And that happiness is not in having, but in giving. Happiness is not in wanting, but in being contented. Habang patuloy pa rin naman kami, Panginoon, na gusto namin mag-achieve na maraming bagay, may mga ambisyon, may mga magandang plano, teach us to be contented with what is right now. Not to withhold happiness from ourselves because we are always waiting for something that is not yet. Lord, thank you. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan ng mga bagay nito sa ating buhay sa ilang saglit ng pananahimik.